Ang pagbagsak ng metal ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng pag-asa ng isang 80 taong gulang na binata ay nadurog sa ilalim ng gulong ng tadhana. Si Daniel Carter, isang batang ipinanganak sa isang pamilya ng militar sa Amerika, ay laging tinuruan ng kanyang ama ng bakal na disiplina at ng pagmamahal na hindi nakikita. Sa high school football field sa New York, si Daniel ay tumakbo ng kasing bilis ng hangin, dala ang pangarap na magsuot ng jersey ng isang prestihiyosong unibersidad. Tinawag siya ng kanyang mga kaibigan na Iron Bird dahil tila hindi napapagod ang kanyang mga binti. Subalit, isang mapagpasyang kurbada sa isang malamig na gabi ng taglamig, bumangga ang isang truck na nawalan ng kontrol. Ang nakasisilaw na ilaw ng headlight ay parang talim ng kutsilyo. Ang tunog ng biglaang pagpreno, ang pag-iyak ng baluktot na metal, ang matinis na sigaw, at pagkatapos ay katahimikan, tanging ang hihip ng hangin sa basag na bintana. Nang dumating ang ambulansya, si Daniel ay nakahandusay at walang kagalaw-galaw. Ang isang binti ay halos ganap na natanggal, ang isa naman ay durog, at ang dugo ay kumalat sa kalsada. Siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagkakahilo, narinig ni Daniel ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan, ang tunog ng sunod-sunod na sirena ng ambulansya, at pagkatapos, ang lahat ay lumubog sa kawalan. Sa ospital, si General John Carter, na nag-utos sa libu-libong sundalo sa matinding labanan, ay nakatayo ng tulala sa tabi ng kama ng kanyang anak. Sanay na siya sa kamatayan, naghatid na siya ng mga kasamahan sa gitna ng putukan at bomba. Ngunit hindi pa niya hinarap ang ganitong sukdulang kawalan ng magawa. Sa harap niya ay hindi ang kalaban na may mga baril kundi ang tadhana na kumukuha sa mga binti ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ang malamig na ulat ng medikal ay nahulog sa mesa. Hindi na maaaring ikabit. Ang pasyente ay mananatiling nasa wheelchair habang buhay. Bawat linya ay parang sentensiya na bumagsak sa kanyang puso. Ang mga doktor ng Amerika, gaano man kagaling, ay umiling lamang. Pinayuhan nila ang pamilya na maghanda sa psikolohikal. Isang general na minsan ay pinuri bilang taong hindi natatalo sa labanan, ngayon ay bumagsak sa harap ng durog na mga binti ng kanyang sariling anak. Nang bumaba ang gabi, sa malamig na silid ng ospital, si John Carter ay nakaupo ng mag-isa. Ang magaspang na kamay ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa mahinang kamay ni Daniel. Ang kanyang anak ay 18 taong gulang pa lamang. Hindi pa niya lubos na nabuhay ang kanyang kabataan, hindi pa umibig, hindi pa natutugis ang pangarap sa football field. Ang pag-iisip na iyon ay pumunit sa puso ng ama. Nangako siyang ipagtatanggol niya si Daniel sa buong buhay niya sa militar. Ngunit ngayon, wala siyang magawa. Walang utos na maaaring magpahinto sa oras. Walang hukbo na maaaring lumaban sa kalupitan ng tadhana. Sa loob ng maraming linggo, si John ay naghahanap ng desperado. Nag-type siya sa kanyang computer ng daan-daang keyword. Complex limb reattachment surgery, best hospital in the world, saving a severed limb. Ngunit ang resulta ay lalo lamang nagpapatibay sa isang malupit na katotohanan. Walang nangangako, walang ospital sa Amerika ang tumatanggap. May mga gabi na nakaupo siya nang walang kagalaw-galaw sa loob ng maraming oras, nakikinig lamang sa regular na tunog ng monitor ng vital signs ni Daniel na beep-beep. Bawat beep ay isang taga sa kanyang puso. Halos nawalan na siya ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, nang ang kanyang pagod na mga mata ay halos hindi na mabuksan, huminto si John Carter sa isang internasyonal na artikulo. Isang pangalan ang nagpatigil sa kanya, Dr. Gabi Reyes, Pilipinas. Ang artikulo ay nagsasabi tungkol sa mga operasyon na tila imposible, matagumpay na naibalik ang mga naputol na bahagi ng katawan, nagligtas ng mga pasyente na nakaharap sa linya ng kamatayan. Dahan-dahang binasa ni John ang bawat salita, Pilipinas. Ang dalawang salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng isang buong memory ng digmaan na puno ng usok at apoy ng kanyang kabataan. Ang bansang akala niya ay nauugnay lamang sa kahirapan at sakit, ngayon ay nagpakita bilang isang lugar na maaaring gumawa ng himala. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pagtibok. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, isang manipis na sinag ng liwanag ang sumiklab sa kanya
ngunit sapat na upang maitaboy ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, hindi natulog si John. Sumulat siya sa kanyang lumang notebook ng isang maikling linya, susunod na Tunguhin, Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang plano. Ito ay panata ng isang ama, isang panata na mas malakas kaysa sa anumang panunumpa sa militar. Dadalhin niya si Daniel sa Pilipinas, kahit anong halaga pa ang kailangan niyang bayaran. Ang ating kwento ay nagsisimula sa mismong sandaling iyon. Ang sandaling itinaya ng isang general ng Amerika ang buhay ng kanyang anak sa mga kamay ng mga doktor na kalahati ng mundo ang layo at hindi niya alam na ang paglalakbay na iyon ay magbabago magpakailanman sa kanyang pananampalataya, puso at tadhana ng mag-ama. Ang umaga sa ospital ay laging nagsisimula sa amoy ng disinfectant, ang tunog ng mga gulong ng stretcher na gumugulong sa sahig at ang malamig na puting ilaw na bumabalot sa bawat mukha. Si John Carter ay nakatayo sa tabi ng makitid na bintana, nakatanaw sa parking lot kung saan unti-unting natutunaw ang hamog. Hawak niya ang isang hardcover notebook. Ang unang pahina ay may matapang na nakasulat, "Susunod na tunguhin, Pilipinas." Isinara niya ang notebook, tumingala at tiningnan ang monitor ng vital signs. Ang tibok ng puso ni Daniel ay lumabas bilang isang asul na linya, regular tulad ng pagbilang ng oras ng isang gwardiya sa gabi. Hindi na siya ang general na maaaring mag-utos. Siya ay isang ama na lamang, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang mga mata. Bumulong siya na parang kinakausap ang sarili, "Dadalhin kita, anak, kahit kailangan kong ipagpalit ang lahat." Bago pa man sumikat ng buo ang araw sa gilid ng bubong, tinawagan ni John ang Embahada ng Pilipinas sa Washington. Sa kabilang linya, ang boses ng isang duty officer ay mainit at mahinahon. Maikling ipinaliwanag ni John ang kalagayan ni Daniel. Umiling ang mga doktor sa Amerika na naghahanap ng pagkakataon sa Pilipinas. Agad siyang nagpadala ng email pagkatapos, kasama ang link na naglalaman ng mga x-ray, surgical records at summary ng duty doctor. Bawat file ay mabigat, mabagal mag-upload na tila nababad na ang kwento ng buhay sa bawat MB. Ipapadala namin ang records sa pinakaangkop na ospital, general. Ang magalang na boses sa Ingles ay sumagot, "Pakiusap, maghintay kayo." Ang salitang iyon ay tila naging kasing bigat ng isang mahabang gabi. Si John ay nakaupo sa sulok ng pasilyo. Ang tasa ng kape na papel ay nakapatong sa kanyang tuhod. Ang madilim na kulay kape ay bahagyang nanginginig sa bawat paghinga niya. Sa dulo ng pasilyo, ang vending machine ay umingay at naglabas ng isang pakete ng biskwit. Hindi siya nagugutom. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng isang bagay na mahawakan, kahit na ito ay ang ugali lamang ng isang sundalo. Abala ang kamay upang mabawasan ang kaguluhan sa isip. Isang matandang babae na may puting buhok ang dumaan, hinihila ang kanyang IV stand, tiningnan siya ng mga matang nakakaunawa. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita, ngunit ang pagtango ng matanda ay sapat na upang mapawi ang isang sulok ng kanyang tuyong puso. Ang bawat sakit sa ospital na ito ay may iisang wika. Si Daniel ay nakahiga pa rin doon, natutulog sa gitna ng framework ng mga makina. Nang magising, kaunti lang ang kanyang sinasabi, marahil dahil sa gamot, marahil dahil sa takot na mabasag ang marupok na bubble na tinatawag na pag-asa. Minsan, bahagyang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang ama. "Tay, nakatulog po ba kayo?" Ngumiti si John. Ang ngiti ay matigas tulad ng talim ng kutsilyo. "Matutulog ako kapag makakatakbo ka na ulit." Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at isang luha ang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. Nang tanghali, nang sumikat ang araw sa pamamagitan ng blinds, tumunog ang telepono na may pamagat ng email. "Daniel Carter Patient Record, Professional Feedback." Binuksan ito ni John. Ang puso ay tumibok tulad ng paunang takbo sa pitch. Ang liham ay maikli, ilang talata lamang, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang pinto na bumukas. Pagkatapos suriin ang clinical records at x-rays, nakita namin ang posibilidad na magsagawa ng limb reattachment surgery sa ilalim ng mga kondisyon. Maaaring tanggapin ng ospital ang pasyente sa matatag na kalagayan at bibigyan namin ng prioridad ang surgical schedule at ihanda ang team.
Sa dulo ng liham ay ang pirma ng isang Chief of Plastic and Reconstructive Surgery at ang address, Southern Cross Medical Center, Davao City, Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumama sa mga mata ni John, tulad ng pangalan ng isang kakaibang bundok na tumatawag sa isang manlalakbay. Binasa niya ito ng paulit-ulit, tuyo ang kanyang bibig ngunit nagniningas ang kanyang tingin. Hinawakan niya ang armrest ng upuan upang hindi tumayo nang bigla at bumagsak at huminga siya ng malalim. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang maliit na apoy ang sumiklab, sapat na upang maramdaman niya na nabuhay siya ng isa pang araw, isang linggo, isang buwan kung kinakailangan. Pinindot ni John ang dial sa numero ng telepono na nasa liham. Ang linya ay kumonekta pagkatapos ng ilang tawag. Ang boses ng lalaking Pilipino ay mababa at dahan-dahan, hindi perpekto ang Ingles ngunit matatag. Ako si Dr. Reyes. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sinabi ni John ang lahat, hindi ako magtatago ng anuman. Ang bawat detalye ay alam niya, tulad ng isang mapa ng operasyon, ang lokasyon ng sugat, ang kalagayan ng nerve, ang impeksyon, ang oras mula nang nangyari ang aksidente hanggang ngayon. Sa kabilang linya, may tunog ng bulpen na kumakaskas sa papel, paminsan-minsan ay mga maikli at tiyak na tanong. Walang malabong pangako, tanging mga opsyon, panganib, posibilidad at isang landas. Sa dulo ng tawag, sinabi ng doktor, "Maghahanda kami, ngunit kailangan mong dalhin siya rito ng ligtas. Iyan ang unang labanan." "Opo," sagot ni John. "At iyan ang labanan na panalo ako." Ang pagdadala kay Daniel sa Pilipinas ay tila simple tulad ng isang mahabang paglipad, ngunit umiling ang doktor sa Houston nang sabihin niya ang intensyon na gumamit ng komersyal na eroplano. Hindi maaari, sabi nila. Ang boses ay hindi mabigat ngunit tiyak. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na suporta sa makina, kailangan niya ng doktor na on-call. Maaari lamang itong maging isang medical charter flight. Alam ni John kung ano ang ibig sabihin nito. Isang malaking halaga na kahit ang kanyang pensyon bilang general kasama ang lahat ng kanyang ipon ay parang isang butil ng buhangin na itinapon sa dagat. Nais niyang tawagan ang bangko ngunit huminto. Naalala niya ang kanyang matatandang kaibigan, ang mga organisasyon ng mga veteran, ang mga humanitarian fund. Naalala niya ang reporter na sumunod sa kanyang unit sa hangganan noong nakaraang taon. Nagsimula siyang mag-type ng bawat email, bawat mensahe. Kailangan ko ng tulong, isinulat niya ng simple, walang sigaw, walang reklamo. Ikinabit niya ang larawan ni Daniel na nakangiti sa football field at isa pa. Si Daniel sa higaan ng ospital, payat at puti tulad ng papel. Hindi upang humingi ng awa, kundi upang sabihin, ito ang anak ko. Siya ay isang tao at siya ay bata pa. Isang araw, 2 araw, ang email ay minsan ay tahimik tulad ng ilalim ng balon, minsan ay nagbabalik ng maraming tanong, humihingi ng mga papeles, humihingi ng pagpapatunay. Tumakbo si John pabalik-balik sa pagitan ng mga opisina, pumirma, nagtatatak, nagpapadala ng scan, tumatanggap ng mga sagot. Sa mga araw ding iyon, tumawag ang reporter mula noon. "John, gusto kong isulat ang kwento mo. Okay lang ba?" Tiningnan ni John ang kanyang anak at tumango siya. Alam niya na kapag nailathala ang kwento, mayroong tatanggap, mayroong magdududa, mayroong makikipagtalo tungkol sa medisina, tungkol sa bansa, tungkol sa nakaraan, ngunit wala na siyang karapatang pumili na manahimik. Bawat minutong lumipas, mas kumukonti ang pagkakataon ni Daniel. "Isulat mo," sabi niya. "Ang boses ay parang tunog ng lumang baril, ngunit isulat mo ng tama." Ang artikulo ay lumabas sa isang internasyonal na pahayagan sa isang maulap na hapon. Ang pamagat ay hindi magarbo. Isang ama ng Amerika, itinaya ang pag-asa sa operasyon sa Pilipinas. Sa ibaba ay ang kwento, simple tulad ng katapatan ni John. Walang sinisisi, walang sinasamba, mayroon lamang isang note, "Kailangan namin ng medical flight." Ang mga unang komento ay dumating ng mabagal, pagkatapos ay mabilis na parang ulan. Mayroong nagbigay ng suporta, mayroong nagsabing walang kabuluhan, mayroong nagbahagi ng isang magandang memory sa Pilipinas. Mayroong nagpadala ng contact ng isang humanitarian organization na nagpopondo sa mahabang medical transport.
Tinala ni John ang bawat numero ng telepono, bawat address, tulad ng pagkuha ng bawat butil ng bigas sa gitna ng gutom. Pagkaraan ng 3 araw, tumunog ang telepono. Ang boses ng babae ay mahinahon. Ang aming organisasyon ay maaaring pondohan ang karamihan sa gastos ng medical charter flight kasama ang escort team. Ngunit mayroon kaming isang kondisyon. Pahihintulutan mo kaming ipaalam ang paglalakbay na ito upang makita ng iba saan man sila naroroon na ang pagkakataon ay maaaring nasa lugar na hindi nila inaasahan. Tumahimik si John ng isang segundo. Inisip niya si Daniel. Inisip niya ang privacy, ang mapanuri na tingin. Pagkatapos ay inisip niya ang bawat asul na tibok ng puso sa monitor na iyon. Pumapayag ako, sabi niya. Kung magbubukas iyan ng isa pang pinto para sa aking anak at marahil para sa iba, pumapayag ako. Ang mga pamamaraan ay dumagsa tulad ng alon, flight permits, updated medical reports, take-off schedule, technical stops, listahan ng mga kagamitan na dadalhin. Isang pangkat ng mga doktor sa Amerika ang ipinadala upang sumama. Nakilala nila ang coordination team ng ospital sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Pinag-usapan ang bawat tube, bawat uri ng antibiotic, bawat maliit na test sa daan. Sa huling gabi, si John ay halos hindi natulog. Umupo siya at ikinuwento kay Daniel ang mga kwento na ikinuwento ng ina nito. Nang si Daniel ay bata pa at nag-aaral lumakad at magsalita, iniiwasan niyang banggitin ang digmaan, ngunit ang mga memory ay dahan-dahang lumalabas. Naalala niya ang unang pagkakataon na tumapak siya sa isang basa na landing zone sa isang tropical na bansa. Naalala ang tunog ng kagubatan ng bumaba ang gabi. Naalala ang mukha ng isang manipis na batang Pilipino na nakatayo sa gilid ng kalsada na nanginginig habang bumabati sa mga dumadaang sundalo. Sa loob ng maraming taon, inilagay niya ang mga bagay na iyon sa ilalim ng kanyang isip tulad ng paglagay ng isang mabigat na dibdib. Ngayon, kusa itong bumukas. Tumingin siya sa bintana. Ang hating gabi sa Houston ay walang bituin, tanging ang dilaw na mga ilaw na nakabitin. Natatakot ka ba? Tanong niya. Ang boses ay parang hangin. Imimulat ni Daniel ang kanyang mga mata, kinagat ang kanyang labi, pagkatapos ay tumango ng mahina. Natatakot ako, hindi dahil sa sakit, natatakot ako na, kung hindi maging maayos, hindi na ako makakatakbo ulit. Hinawakan ni John ang buhok ng kanyang anak, ang pamilyar na crew cut ng isang batang atleta. Ang pagtakbo ay isang uri ng kalayaan, sabi ng kanyang anak, dahan-dahan, ngunit tiyak, ngunit marami pang ibang uri ng kalayaan. Babawiin natin ang isa sa mga iyon, at kung mapalad tayo, babawiin natin ang lahat. Tiningnan ni Daniel ang kanyang ama, ang mga mata na malabo dahil sa gamot ay biglang luminaw ng kaunti. Salamat tay, dahil hindi ka sumuko. Hindi ako natutong sumuko, ngumiti si John. Ang ngiti ay mas malambot sa pagkakataong ito. Iyan ang masamang ugali ng tatay mo. Kinabukasan, binuksan ng flight coordinator ang mapa ng paglalakbay. Mula sa Houston, take-off, tatawid sa hilagang kalangitan, hihinto para mag-refuel sa Alaska, sisiyasatin ang sistema, pagkatapos ay papunta sa Taipei bago lumipad patungo sa hilagang kapatagan ng Pilipinas, patungong Davao. Sa papel, ang mga ito ay mga linya lamang na magulo. Sa totoong buhay, ang mga iyon ay mahabang oras na parang nakaunat na string ng gitara. Ang bawat leg ay isang problema ng pressure, temperatura, oras ng infusion, ang panganib ng pag-activate ng impeksyon. Magkakaroon tayo ng pinakamahusay na weather window sa loob ng 36 oras, sabi ng piloto. Ang boses ay parang bumabasa ng tula, mahinahon at regular. Ang iba pa ay nasa mga doktor na. Tumango si John at nasa bata na nakahiga doon. Idinagdag niya at nasa tigas ng ulo nito. Bago sumakay sa eroplano, tinawagan ni John ang doktor sa Davao. Aalis kami ngayong gabi, sabi niya. Pagdating namin, didiretso kami sa ospital. Sa kabilang linya, ang boses ng doktor ay medyo paos, parang katatapos lang ng isang operasyon. Inihanda namin ang operating room, dugo, kagamitan, microsurgery, microscope, resuscitation team. Huwag kang mag-alala, dalhin mo siya. Kami na ang bahala sa iba. Naisabihin ni John ang salamat, ngunit naramdaman niya na ang tatlong salitang iyon ay napakaliit kumpara sa mga bagay na gumagalaw.
Kaya sinabi niya ang tanging bagay na pinaniniwalaan niyang sapat na malaki. Magkita tayo sa dulo ng pag-asa. Ang pinto ng eroplano ay bumukas na parang isang maliwanag na bibig. Ang tunog ng mga kagamitan sa pagsubok ay malinaw at tiyak. Si Daniel ay inilipat sa cabin, nakabalot sa kumot. Ang mga linya na nakakabit sa kanyang katawan ay parang marupok na mga ugat na nagdudugtong sa kanya sa lupa. Bago isara ang pinto, lumingon si John at tiningnan ang pasilyo ng ospital sa huling pagkakataon. Ang puting pader, ang upuan kung saan siya natulog, ang bintana na nakatanaw sa parking lot kung saan siya nakatayo at isinulat ang 2 salitang Pilipinas. Lumapit siya sa stretcher, inilagay ang kanyang kamay sa pulso ng kanyang anak. Ang tibok ng puso sa ilalim ng balat ay mainit at regular. Yumuko siya at nagsalita ng dahan-dahan upang ang bawat salita ay bumagsak sa tainga ni Daniel tulad ng isang anting-anting. Dadalhin kita sa lugar kung saan may pag-asa, sa anumang halaga. Ang pinto ay sumara at ang ingay ng eroplano ay lumakas. Sa isang makitid na upuan, isinuot ni John ang kanyang seatbelt. Magkadikit ang 2 kamay. Hindi siya humiling ng himala. Humiling lamang siya ng isang patas na pagkakataon para magawa ng medisina ang bahagi nito at para magawa ng pagmamahal ang bahagi ng puso. Nang magsimulang gumulong ang eroplano, binuksan niya ang notebook at nagdagdag ng isang linya sa ilalim ng susunod na tunguhin. Pilipinas, Panata, walang takot. Sa labas, ang itim na runway ay mahaba tulad ng isang palaso na tumuturo sa silangan. Ipinikit ni John ang kanyang mga mata. Nakita niya ang larawan ni Daniel na 10 taong gulang, may galos ang tuhod mula sa pagkahulog sa bisikleta, tumayo at tumawa na parang hindi nasaktan. Nakita niya ang batang Pilipino noong nakaraang taon na nakatayo sa gilid ng kalsada, ang mga mata ay maliwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nakita niya ang langit na bumukas, sapat na malawak upang ang lahat ng malungkot na memory ay naging napakaliit. Bumilis ang eroplano, umalis sa lupa. Ang lungsod ay umatras at naging dilaw na mga tuldok ng liwanag. Hindi na tumingin si John, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak upang ang init ng 2 kamay ay magsilbing tali na magdudugtong sa kanila sa bawat ulap. Nagsimula na ang paglalakbay. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw. Ang medical charter ay bahagyang umugong habang lumulusot sa dilim ng Texas. Sa makitid na cabin, ang puting ilaw ay sumikat sa mga mukha na puno ng tensyon. Inayos ng mga escort doctor ang mga linya ng IV. Sinuri ng mga nurse ang monitor screen. Si John ay nakaupo ng walang kagalaw-galaw. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak na parang kung bibitawan niya, si Daniel ay hihigupin sa walang katapusang space sa labas. Ang regular na tunog ng beep-beep mula sa heart rate monitor ay umalingaw-ngaw na parang isang musika. Ngunit para kay John, ang bawat tunog ay isang tambol na tumatama sa kanyang dibdib na ginigising ang bawat pinakamalalim na takot. Tiningnan niya ang screen, nakita ang mga numero na nagbabago sa loob ng limitasyon, pagkatapos ay bumaba ng ilang beat na nagpatigil sa kanyang puso. Upang mapanatili ang sarili na gising, binuksan ni John ang telepono at binuksan ang isang lumang audio recording. Ang tunog ng pagtakbo ni Daniel sa high school football field, ang hiyawan ng kanyang mga kaibigan. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa malamig na kabin ng eroplano na nagpatikala sa ilang nurse, lumambot ang kanilang mga mata. Ipinikit ni John ang kanyang mga mata at inilarawan ang mga binti ni Daniel na muling tumatakbo at sa maikling sandali, naniwala siya na lahat ay posible. Ang unang leg ay nagdala sa eroplano sa malawak na itim na dagat patungo sa Alaska. Sa labas ng bintana, ang yelo at nyebe ay nakalatag na parang isang malamig na alpombra. Nang dumampi ang landing gear sa runway, ang nyebe ay sumabog at naging pilak na mga guhit ng liwanag. Habang nagdaragdag ng gasolina ang crew, sinamantala ng medical team ang pagkakataon upang suriin ang buong sistema ng suporta sa buhay. Isang sandali, tumunog ang alarm ng ventilator. Bumangon si John, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiniyak ng chief doctor, pagbabago lang ng pressure, kontrolado namin. Ngunit hindi inalis ni John ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Ang kanyang labi ay mahigpit na nakakagat hanggang sa dumugo. Natanto niya na ang paglalakbay na ito ay hindi naiiba sa isang mahabang labanan. Ang bawat stop ay isang front,
Ang bawat oras na lumipas ay isang pagsubok ng kalooban. Muling lumipad ang eroplano patungo sa pinakamalawak na space, ang karagatang Pasipiko. Ang dilim ng gabi ay bumaba, walang ilaw ng lungsod, tanging ang malalayong bituin. Sa kabin, tahimik na nagtatrabaho ang lahat. Isang nurse ang umidlip ng ilang minuto at pagkatapos ay nagising upang palitan ang infusion fluid. Si John ay hindi natulog. Tiningnan niya si Daniel. Ang mukha ng kanyang anak ay maputla ngunit payapa. Naalala niya noong si Daniel ay 13 taong gulang, naghuli sila ng isda sa tabi ng lawa. Si Daniel ay abala sa panonood ng mga pato na lumalangoy, nakalimutan ang linya ng pangingisda. Nang kumagat ang isda, hinila niya ang rod, natumba at bumagsak sa yakap ng kanyang ama. "Tay, nahuli ko!" Sigaw ni Daniel. Nanginginig ang kamay ngunit maliwanag ang mga mata. Niyakap ni John ang kanyang anak at tumawa ng malakas sa gitna ng pulang sunset. Ngayon, gusto rin niyang sumigaw. "Anak, mahuhuli natin. Mananalo tayo sa labanang ito." Ngunit hindi niya magawa. Hinawakan lamang niya ang kamay ni Daniel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, nagpapadala ng isang tahimik na mensahe. "Nandito ako, hindi kita iiwan." Nang lumapag ang eroplano sa Taipei para magpahinga, may dumating na masamang balita. Masama ang panahon sa unahan. Isang tropical storm ang gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nagtalo ng matindi ang crew. Maghintay pa ng ilang oras para sa kaligtasan o lumipad ng maaga upang makarating sa oras ng operasyon sa Pilipinas. Nakinig si John sa bawat salita. Ang kanyang puso ay parang nakaupo sa ibabaw ng apoy. Kung maghihintay, ang pagkakataon ni Daniel na maikabit ang binti ay bababa ng husto. Kung lumipad, isang turbulence lamang, maaaring mawala ang tibok ng puso ng kanyang anak. Sa wakas, lumabas ang chief pilot, tumingin ng diretso kay John. "Ang desisyong ito ay nakakaapekto sa lahat, ngunit kailangan naming malaman kung handa ka." Itinaas ni John ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay matatag tulad noong nag-utos siya ng pagsulong sa larangan ng digmaan. "Lilipad tayo. Wala nang oras ang anak ko para maghintay." Natahimik ang space sandali, pagkatapos ay tumango ang piloto. "Kung gayon, lilipad tayo." Nang tumagos ang eroplano sa makapal na ulap, malakas ang paguga. Kinailangan ng mga nurse na hawakan ng mahigpit ang mga kagamitan upang hindi tumalsik. Ang monitor screen ay nag-iba-iba, red alarm. Yumuko si John kay Daniel. Idinikit ang kanyang noo sa noo ng kanyang anak at bumulong. "Huminga ka, anak. Kumapit ka. Hindi kita hahayaang mahulog." Sa sandaling iyon, hindi na siya ang general, hindi na ang lalaking sanay sa tagumpay. Siya ay isang ama lamang, nagdarasal ng buong puso para sa isang maliit na himala ang pagpapanatili ng hininga ng kanyang anak. At pagkatapos ng isang mahabang alarm, bumalik sa normal ang screen. Ang tibok ng puso ni Daniel ay unti-unting naging matatag. Ang lahat sa cabin ay nakahinga ng maluwag. Bumagsak si John sa upuan, tumulo ang luha ngunit hindi niya pinunasan. Sa labas, unti-unting lumiwanag ang langit, nawala ang ulap. Sa pamamagitan ng bintana, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagniningas na kulay ginto. Tumingin si John sa kanyang anak at bumulong. "Nalampasan natin ang mahabang gabi. Isang leg na lang, isang leg na lang." Ang tunog ng bell na nag-aanunsyo ng paghahanda sa paglapag ay nagdala kay John pabalik mula sa kanyang maikling pag-idlip. Sa labas ng bintana, ang langit ay may mapusyaw na asul na kulay. Ang eroplano ay bahagyang nakahilig, sa malayo ay ang berdeng mga patlang at ang mga ilog na parang pilak na sinulid na nakalatag sa kapatagan ng Maynila. Ang pangalan na narinig ni John sa mga war report noong bata pa siya, ngayon ay nakikita na. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daniel. "Anak, malapit na tayo." Si Daniel ay tulala pa rin, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumalaw na parang sumasagot sa kanyang ama. Ang medical charter ay gumulong sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni John ang mahabang linya ng mga ambulansya at ang team ng mga medikal na staff na nakasuot ng puting lab coat na naghihintay. Ang mga mukha ay seryoso,
ngunit ang mga mata ay nagniningas ng isang bagay na mahirap ilarawan responsibilidad at determinasyon. Pagkabukas ng pinto, ang halumigmig at init ng hangin ay pumasok, iba sa tuyong lamig ng Houston. Ang amoy ng lupa at hangin ay nagpabalik kay John sa isang memory nang hindi sinasadya. Ang amoy ng damo, ang amoy ng usok, ang amoy ng basang lupa ng isang bansang dumaan siya sa gitna ng usok at apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang amoy ng takot kundi ang amoy ng pag-asa. Mabilis ngunit hindi nagmamadali ang paglapit ng mga doktor na Pilipino, isang matangkad na lalaki. Ang mukha ay payat dahil sa maraming gabi na pagbabantay ngunit ang mga mata ay nagniningas. Lumapit si Dr. Gabriel Reyes at nakipagkamay kay John. "Magandang umaga, General Carter. Handa na kami." Mahigpit na hinawakan ni John ang kamay na iyon, mas malakas kaysa sa anumang diplomatikong pakikipagkamay na nasaksihan niya. "Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking anak." Ang convoy ng ambulansya ay umalis sa mga kalsada ng Maynila, pagkatapos ay tumuloy sa expressway patungong Davao. Si John ay nakaupo sa sasakyan, hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Daniel. Habang sa labas ng bintana, ang mga puno ay umaalingaw-ngaw, ang trapiko ay nagmamadali. Ang Southern Cross Medical Center sa Davao ay lumitaw pagkatapos ng mahigit 1 oras, hindi kasing ganda ng mga pasilidad sa Amerika. Ngunit ang simpleng puting gusali ay nagpapakita ng isang matatag na hitsura. Sa loob, isang team ang naghihintay. Ang bawat hakbang, bawat galaw sa paglipat ng pasyente sa examination room ay isinagawa ng maayos tulad ng isang team na lubusang nagsanay. Si John ay sumunod sa tabi ng kama ng kanyang anak, nagmamasid sa bawat detalye. Narinig niya ang bulong ng Tagalog sa pagitan ng mga doktor na hinaluan ng mga medical terms sa Ingles. Bagaman hindi niya naintindihan ang lahat, malinaw niyang naramdaman ang isang profesionalismo na nagmumula sa bawat kilos. Nang hapong iyon, inimbitahan si John sa isang maliit na conference room. Ang mesa ay puno ng records, x-rays, simulated surgical drawings. Nakaupo si Dr. Reyes sa dulo ng mesa, ang kanyang boses ay dahan-dahan ngunit tiyak tulad ng tunog ng martilyo. "Ito ay magiging isa sa pinakamahirap na kaso. Kami ay magsasagawa ng microsurgery upang ikabit ang limb. Kailangan namin ng vascular graft, tendon at nerve. Malaki ang panganib, impeksyon, necrosis o kabiguan sa unang linggo. Ngunit kung magtagumpay, magkakaroon siya ng pagkakataon na mabawi ang kakayahan sa paggalaw, bagaman kailangan niya ng napakatagal na rehabilitation." Nakinig si John, ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol. Hindi niya kailangan marinig ang salitang garantiya, kailangan lang niyang marinig ang 2 salitang pagkakataon. Nang matapos si Dr. Reyes, tumayo si John. Ang kanyang boses ay paos, ngunit malinaw. "Minsan akong nag-utos sa libu-libong tao sa mga larangan ng digmaan, kung saan walang sinuman ang nag-iisip na sila ay mabubuhay. Alam ko ang malupit na katotohanan ng buhay, ngunit alam ko rin na may mga himala na nagmumula sa mga kamay ng tao. Nagtitiwala ako sa inyo." Natahimik ang silid sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay tumango si Dr. Reyes. "Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang iba pa ay hayaan na ang medisina at ang kalooban ni Daniel ang magdesisyon." Sa gabi bago ang operasyon, si John ay nakaupo sa tabi ng kama ng ospital. Si Daniel ay nagising ng sandali. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa gamot, ngunit nakatingin pa rin sa kanyang ama. "Tay, nasaan po ako?" "Sa Pilipinas," ngumiti si John ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Pilipinas?" Nag-alinlangan siya, ang kanyang boses ay mahina. "Ang bansa na sinabi mo noong digmaan?" "Oo, ngunit ngayon, hindi na ito memory lamang. Ito ang lugar na magbibigay sa iyo ng bagong pagkakataon." Tumahimik si Daniel sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay tumango ng mahina. "Tay, handa na po ako." Hinawakan ni John ang kamay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya na ang takot sa kanyang puso ay nabawasan, napalitan ng isang kakaibang init. Sa labas ng bintana, ang hangin sa gabi ay humihip sa mga puno ng ospital, umaalingaw-ngaw tulad ng mga bulong ng paghihikayat. Tumingala si John at nakita ang isang malabong buwan na nakabitin. Bumulong siya, "Bukas ang pinakamahalagang labanan ng ating buhay." Nang sumikat ang unang liwanag ng bagong araw,
Ang surgical team ay nasa posisyon na. Dose-dose ng mga doktor, nurse at technician ang naghanda ng bawat kagamitan. Scalpels, microsurgery glasses, microsuture machine. Ang hangin ay masikip tulad ng isang string ng gitara, ngunit walang nanginginig. Tumingin si John sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya sila na nakasuot ng asul na gown, may maskara at nakatuon ang mga mata. Si Daniel ay itinulak papasok. Ang kanyang mukha ay payapa na parang natutulog. Idinikit ni John ang kanyang kamay sa salamin at bumulong sa huling pagkakataon. Nandito ako. Lumaban ka, anak. Ang pinto ng operating room ay sumara. Ang tunog ng lock ay umalingaw-ngaw tulad ng pinto ng tadhana na isinara na nagdala sa lahat sa isang sugal. Umupo si John sa upuan, mahigpit na nakahawak sa notebook. Sa pahina, sa ilalim ng linyang panata, walang takot, sumulat siya ng isa pa. Araw ng operasyon, maniwala. Nagsara ang pinto ng operating room. Ang buong mundo ni John Carter ay biglang nasa loob lamang ng 4 na pader ng waiting area. Nakaupo siya doon, tuwid ang likod ngunit magkadikit ang kanyang mga kamay, tumutulo ang pawis kahit malamig ang air conditioning. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang siglo. Sa operating room, ang maliwanag na puting ilaw ay sumikat sa payat na katawan ni Daniel. Ang mga doktor na Pilipino ay nahahati sa mga grupo. Bawat isa ay may pananagutan sa isang yugto. Si Dr. Reyes ang nasa pangunahing posisyon. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit tiyak. Handa na ang vascular team. Handa na ang nerve team. Magsimula tayo. Ang scalpel ay humiwa, bawat hiwa ay tumpak sa bawat milimetro. Ang mga blood vessel na durog ay maingat na nilinis. Ang mga sinulid na mas maliit kaysa sa buhok ay ginamit para sa suturing. Ang microsurgery machine ay nagpalaki ng 12 ng beses. Ang bawat patak ng sariwang pulang dugo ay umagos at agad na sinipsip. Sa labas, hindi nakita ni John ang eksena, ngunit inilarawan niya ito sa kanyang isip. Ang operasyon ay hindi naiiba sa isang malapitang labanan, kung saan ang bawat hiwa ay isang taga at ang bawat patak ng dugo na napanatili ay isang maliit na tagumpay. Lumipas ang 3 oras. Tumayo si John at naglakad ng ilang hakbang, pagkatapos ay umupo. Tiningnan niya ang relo, ang kamay ay dahan-dahang gumagalaw na parang nang aasar. Lumabas ang interpreter at nagulat ng maikli. Ang operasyon ay umuusad, ngunit komplikado. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni John. Mas maraming blood vessel ang nasira kaysa sa inaasahan, ngunit inaayos nila. Tumango si John, nilunok ang kanyang laway. Sa kanyang puso, ang bawat salitang inaayos ay parang isang palaso na pumipilit sa kanya na maging matiyaga, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay gustong pumasok sa operating room at sumigaw, "Iligtas ninyo ang aking anak." Lumipas ang 5 oras. Sa operating room, isang malaking blood vessel ang biglang kumipot at ang dugo ay biglang umagos. Tumunog ang alarm. Mabilis na nag-ipit ng bandage ang mga nurse. Pinanatili ni Dr. Reyes ang kanyang kalmado at nagutos, "Dali, ipasok ang vascular clamp." Huminto ang pag-agos ng dugo. Natahimik ang silid ng isang beat na parang huminto ang puso ng lahat. Isang batang doktor ang bumulong. Sayang. Tumingala si Dr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa likod ng safety glasses. Walang sayang. Magpatuloy lang tayo. Sa waiting room, tumayo si John nang biglang kumislap ang red warning light at pagkatapos ay namatay. Lumingon siya sa interpreter. Tiniyak ng lalaki, may problema, ngunit kontrolado na nila. Umupo si John, humihingal, nanginginig ang mga kamay na parang katatapos lang sa isang lindol. Mahigpit niyang hinawakan ang notebook at bumulong, "Daniel, wag mo akong iwan." Pagkaraan ng 8 oras ng operasyon, ang bawat tendon, bawat muscle ay muling ikinabit. Isang batang doktor ang nagtuon ng mata sa ilalim ng microsurgery glasses, inaayos ang bawat nerve fiber na manipis tulad ng sutla. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo kahit malamig ang air conditioning. Kung matagumpay nating maikabit ang nerve system na ito, sabi ni Dr. Reyes, magkakaroon siya ng pagkakataon na makaramdam muli. Mag-focus. Ang lahat ay nagtrabaho ng tahimik, tanging ang regular na tunog ng mga makina ang naririnig. Isang nurse ang nagbigay kay Dr. Reyes ng isang tasa ng matapang na tsaa.
Humigop lamang siya, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa suture. Sa waiting area, si John ay nakasandal sa upuan, nakapikit ang mga mata, ang kanyang labi ay gumagalaw na parang nagdarasal ng tahimik. Hindi siya isang relihiyosong tao, ngunit sa sandaling ito, humiling siya sa anumang kapangyarihan sa langit at lupa, basta't panatilihin ang kanyang anak na buhay sa araw na ito. Lumipas ang 10 oras. Ang pinakamahirap na bahagi, ang pagkonekta sa mga artery upang muling dumaloy ang dugo. Kung mabigo, ang lahat ng pagsisikap ay guguho. Binaba ni Dr. Reyes ang kanyang boses. Ito ang sandali ng desisyon. Maghanda na para sa pagbomba ng dugo pabalik. Nang pinakawalan ang daloy ng dugo, ang buong team ay huminto sa paghinga. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa bahagi ng binti na ikinabit. Isang sandali ng nakamamatay na katahimikan. Pagkatapos, ang maputlang kulay ng balat ay nagsimulang maging kulay rosas. Ang maliliit na ugat ay tumulo ng mainit na pulang dugo. Isang nurse ang humikbi ng mahina, pagkatapos ay pinigilan ang sarili. Huminga lamang ng malalim si Dr. Reyes, ang kanyang boses ay mababa ngunit tiyak, dumadaloy na ang dugo. Mayroon tayong pagkakataon. Sa waiting room, ang surgical light ay kumikislap ng berde. Ang interpreter ay lumingon kay John at ngumiti, dumadaloy na ulit ang dugo. Ito ay magandang senyales. Tinabunan ni John ang kanyang mukha, tumulo ang luha, nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa buong buhay niya bilang isang sundalo, hindi siya umiyak sa harap ng kalaban. Ngunit ngayon, umiyak siya para sa unang maliit na tagumpay na ito, ang tagumpay ng buhay. Pagkaraan ng 13 oras ng tensyon, unti-unting natapos ang operasyon. Ang huling mga suture ay natapos. Tumingala si Dr. Reyes, ang kanyang boses ay paos dahil sa labis na pagod. Suture up, tapos na tayo. Ang team ay pagod na pagod ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningas. Nagsimula na ang isang himala. Sa labas, bumukas ang pinto. Lumabas ang interpreter, ang mukha ay masigla. Ang operasyon ay matagumpay sa simula. Ang binti ay naibalik na. Ngayon ay oras na para sa recovery upang makita kung tatanggapin ng katawan o hindi. Tumayo si John na parang taong katatapos lang sa isang mahabang panaginip. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Tumango lamang siya, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ang kanyang mga labi ay nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, "Salamat, salamat." Nang itulak si Daniel palabas ng operating room, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang hininga ay mahina sa ilalim ng oxygen mask. Yumuko si John at inilagay ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang anak. Hindi siya gising, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumalaw. "Anak, nagawa mo," bulong ni John. "Nalampasan natin ang unang labanan." Alam niya na mahaba pa ang daan sa unahan, ang panganib ng impeksyon, pagtanggi, mga buwan ng physical therapy. Ngunit ngayon, sa kanyang puso, ang apoy ng pag-asa ay nagliliyab. Ang operasyon ay natapos na, ngunit ang labanan ni Daniel ay nagsisimula pa lamang. Sa medisina, ang pagpapanatili ng limb ay ang unang hakbang lamang. Upang ang mga binti na iyon ay talagang mabuhay, talagang gumalaw, iyon ay isang paglalakbay na hindi gaanong mahirap kaysa sa pagdaan sa kamatayan. Si Daniel ay nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa recovery room. Ang kanyang katawan ay puno ng mga IV at tube. Ang mga makina ay tumutunog ng beep-beep tulad ng pagbilang ng oras. Ang binti na kakadugtong pa lamang ay nakabalot sa puting bandage at nakalagay sa isang mataas na frame. Ang dugo ay dahan-dahang gumagalaw sa pamamagitan ng sistema ng pagsubaybay. Si John ay nakaupo sa tabi ng kama, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Naalala niya ang sinabi ni Dr. Reyes. Ang unang 72 oras ang pinakamahalagang balakid. Kung ang mga blood vessel ay barado, kung lumabas ang necrosis, ang lahat ay guguho, kailangan niyang maghanda sa psikolohikal. Ang mahabang oras ay lumipas sa katahimikan. Ang mga nurse ay nagpapalit ng bandage, sinusukat ang temperatura ng balat, sinusunod ang bawat patak ng infusion fluid. Bawat pagyuko ng doktor upang suriin, ang puso ni John ay parang huminto sa pagtibok. Minsan, bahagyang gumalaw si Daniel, kumunot ang mukha dahil sa sakit at isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang labi. Agad na hinawakan ni John ang kamay ng kanyang anak. "Daniel,
Kaunting tiis pa. Sa pangalawang araw, mas gising si Daniel, ngunit kasabay nito, matindi ang sakit. Ang buong binti sa ilalim ng bandage ay parang nasusunog. Kinagat niya ang kanyang ngipin, ang kanyang mukha ay kunot. Ang sakit, tay, bulong niya, basa ng pawis ang kanyang noo. Si John ay nataranta at tumingin sa mga doktor. Agad silang nag-iniksyon ng karagdagang painkiller, ngunit sinabi pa rin na ang sakit ay isang senyales na unti-unting gumagaling ang mga nerve. Kung walang pakiramdam, iyon ang dapat ikabahala. Sa pagdinig nito, tumango si John, ngunit masakit ang kanyang puso. Nakaranas siya ng mahabang operasyon, nasaksihan ang mga sundalo na nasugatan, ngunit nang makita niya ang kanyang anak na naghihirap, naramdaman niya ang kawalan ng magawa kaysa sa anumang oras sa kanyang buhay. Yumuko siya at bumulong, "Anak, ang sakit na ito ang patunay na buhay pa ang binti mo. Magtiis ka tulad ng isang sundalo." Imumulat ni Daniel ang kanyang mga mata at tumango ng mahina. Sa mga matang puno ng luha, may isang manipis na sinag ng liwanag. Sa mga sumunod na araw, kahit na nag-ulat ang mga doktor ng positibong senyales, nagsimulang magpakita ng pag-aalinlangan si Daniel. "Tay, makakalakad pa ba ako?" tanong niya sa isang hating gabi. Nanginginig ang boses. Si John ay tahimik. Nais niyang sabihin na sigurado, ngunit alam niya na ang pangako na iyon ay masyadong malaki. Inilagay lamang niya ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. "Hindi ako sigurado, ngunit alam ko na kung may pagkakataon pa, kailangan nating lumaban hanggang sa huli." Tumingin sa ibang direksyon si Daniel, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Minsan siyang naging isang aspiring athlete, ngunit ngayon ay tumitingin lamang sa mga patong ng puting bandage na mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan. Ang kawalan ng pag-asa ay nagkubli tulad ng isang itim na anino sa maliit na silid. Natanto ni John na ang tunay na hamon ay hindi lamang nasa mga kamay ng mga doktor, kundi pati na rin sa kalooban ng kanyang sariling anak. Nang gabing iyon, nagdala si John ng isang lumang photo album sa silid. Binuksan niya ito at ipinakita kay Daniel ang larawan noong 5 taong gulang siya at nag-aaral magbisikleta. Ang kanyang tuhod ay may galos, ang kanyang mga mata ay puno pa ng luha, ngunit ang kanyang bibig ay ngumingiti ng masigla. "Naalala mo ba? Ilang beses kang natumba?" Bahagyang ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata, "Maraming beses. Ngunit pagkatapos, tumayo ka ulit at nagpatuloy. Ngayon ay ganito rin, mas masakit ang pagkahulog, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ka na makakatayo." Siya ay tahimik, isang luha ang tumulo sa pillow, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malabo dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi malinaw tulad ng patak ng ulan sa dahon. Sa ika-10 araw, nagpasya si Dr. Reyes. "Susubukan nating stimulate ang muscle. Kung mayroong reaksyon, iyon ay isang magandang senyales." Dinala si Daniel sa physical therapy room. Ang electric stimulation machine ay dahan-dahang nagpadala ng mga pulse sa muscle ng binti. Naghintay ang lahat ng walang imik. Pagkatapos, ang hinlalaki sa paa ay bahagyang gumalaw, isang maliit na galaw, ngunit ang buong silid ay napuno ng ingay. Niyakap ni John ang kanyang ulo at umiyak, bulong-bulong, "Anak, nagawa mo." Tumingin si Daniel pababa, malaki ang mga mata. Bahagya siyang ngumiti. Ang ngiti ay nanginginig ngunit maliwanag. "Tay, nararamdaman ko pa." Sa mga sumunod na araw, ang therapy ay naging matindi. Kinailangan ni Daniel na magtiis ng mga ehersisyo na tumatagal ng maraming oras. Pagbaluktot, pag-unat, pagtiis sa bigat, pagtayo gamit ang frame. Ang sakit ay madalas na nagpapakunot sa kanyang mukha at ilang beses siyang umiyak. Isang sesyon ng therapy, binitawan ni Daniel ang frame, bumagsak sa sahig at sumigaw, "Hindi ko kaya, hayaan niyo na lang putulin, mas gugustuhin ko pa." Sumugod si John at lumuhod sa tabi ng kanyang anak, niyakap siya. Hindi niya sinabi ang huwag kang umiyak tulad ng isang general, ngunit bumulong siya tulad ng isang ama. "Umiyak ka, ngunit pagkatapos mong umiyak, kailangan mong tumayo. Iiyak ako, kasama mo. Ngunit hindi kita papayagan na sumuko." Tumingala si Daniel at nakita ang namumulang mga mata ng kanyang ama. Siya ay tahimik. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang therapy frame, nanginginig na tumayo ulit. Isang umaga,
Nang sumikat ang araw sa bintana ng ospital, tiningnan ni Daniel ang kanyang ama at sinabi, "Tay, hindi na ako susuko. Gusto kong subukan pa. Gusto kong tumakbo ulit, kahit isang beses lang." Tumango si John, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sa kanyang puso, ang apoy ng pananampalataya ay nagniningas ng husto kaysa kailanman. Alam niya na mula sa sandaling iyon, si Daniel ay talagang pumasok sa kanyang sariling labanan. Ang bawat araw na lumipas sa Southern Cross Medical Center ay parang isang mahaba at matinding operasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nag-uutos ay hindi si General John Carter, kundi ang batang si Daniel mismo, ang batang mandirigma na ang mga binti ay kakabawi pa lamang mula sa linya ng kamatayan. Ang physical therapy room ay napuno ng pamilyar na tunog. Ang ingay ng metal ng therapy frame, ang tunog ng electric stimulation machine, ang pagbibilang ng mga nurse. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng maliwanag na silid, basa ng pawis ang likod ng kanyang sando. 3, 4, 5, sigaw ng nurse. Sinubukan ni Daniel na itaas ang kanyang katawan, mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa handrail, nanginginig ang kanyang mga binti na parang gusto nang bumigay. Ngunit pagkatapos, nakagawa siya ng isang hakbang. Isang maliit na hakbang lamang, ngunit ang buong silid ay parang huminto sa paghinga. Si John ay nakatayo sa tabi, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Nang dumampi ang paa ni Daniel sa sahig, naramdaman niya na siya mismo ang humakbang sa isang bagong lupa. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Si Daniel ay bumagsak pagkatapos, ang kanyang mga binti ay manhid. Siya ay humihingal, pagod na pagod, ngunit ngumiti siya. Isang pagod, ngunit masiglang ngiti. "Tay, nakahakbang ako." Ang unang kagalakan ay mabilis na lumipas. Sa mga sumunod na araw, ang therapy ay naging matinding pagpapahirap. Madalas na bumabagsak si Daniel pagkatapos ng ilang hakbang, minsan ay sumasakit hanggang sa magsuka. "Hindi ko kaya," sigaw niya sa isang pagkakataon na bumagsak. Ang pawis na hinaluan ng luha ay tumutulo. Sumugod si John at binuhat ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay seryoso. "Makinig ka, Daniel. Ang isang sundalo ay hindi umaalis sa labanan dahil lamang sa sugat. Ikaw din." Tiningnan ni Daniel ang kanyang ama. Isang maliit na apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata, ngunit sinabi pa rin niya ng umiiyak, "Tay, hindi ako sundalo. Gusto ko lang mag-football." Ang pangungusap na iyon ay nagpabigat sa puso ni John. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Anak, hindi mo kailangang maging sundalo. Kailangan mo lang lumaban para sa iyong pangarap. Isa ka ng bayani." Isang hapon, dumalaw si Dr. Reyes kay Daniel pagkatapos ng therapy. Tiningnan niya ang nakabalot na mga binti. Pagkatapos ay ang pagod na mga mata ng binata. "Daniel," sabi niya ng dahan-dahan sa Ingles na may bahagyang accent, "kailangan mong maintindihan. Ako ay nagawa lang na ikabit. Ang iba pa ay sa iyo na. Kung sumuko ka, walang kabuluhan ang operasyon na ito." Tumahimik si Daniel, mahigpit na hinawakan ang bedsheet. Inilagay ni Dr. Reyes ang kanyang kamay sa balikat niya. Minsan akong nagdugtong ng 4 na limb ng isang pasyente. Nag-ensayo siya sa loob ng 1 taon bago makalakad, ngunit naglakad siya. At kaya mo rin. Ang mga mata ni Daniel ay kumislap ng kaunting pag-asa. Nakita ni John ang sandaling iyon. Sa kanyang puso, tahimik siyang nagpasalamat sa hindi kilalang doktor na nagbigay ng apoy na kailangan ng kanyang anak. Sa kanyang oras sa ospital, si Daniel ay hindi nag-ensayo ng mag-isa. Nakilala niya ang iba pang mga pasyente. Isang 10 taong gulang na batang Pilipino na nag-aaral gumamit ng crutch matapos ang aksidente sa motorsiklo. Isang matandang babae na nagkaroon ng stroke na nag-aaral na hawakan ng kutsara. Hindi sila nagsasalita ng maraming Ingles, ngunit ang ngiti at ang mga mata ay ang parehong wika. Minsan, inabot ng bata ang isang lollipop kay Daniel. Ang kanyang mukha ay inosente. "Kuya, kaya mo yan." Ngumiti si Daniel. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, naintindihan niya na hindi siya nag-iisa. Sa lugar na ito, lahat ay lumalaban upang bawiin ang bawat maliit na piraso ng buhay. Minsan, labis ang pag-ensayo ni Daniel at ang kanyang sugat ay namula at namaga. Kinailangan ng mga doktor na ihinto.
Nakahiga siya sa kama, walang laman ang mga mata. Siguro hindi na ako makakatakbo ulit. Tay, wag na kayong umasa pa. Umupo si John, tahimik na binuksan ang telepono at binuksan ang recording ng hiyawan sa football field noong nakaraan. Ang tunog ng mga kaibigan na tumatawag sa pangalan ni Daniel ay umalingaw-ngaw. Naririnig mo ba, Daniel? Iyan ang tawag sa iyo. Nandito pa rin iyon, naghihintay na bumalik ka. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha, pagkatapos ay bumulong. Tay, susubukan ko ulit. Sa 45 araw pagkatapos ng operasyon, mas maraming tao sa therapy room kaysa sa karaniwan dahil inaasahan ng lahat ang isang espesyal na pagsubok. Susubukan ni Daniel na maglakad ng 10 sunod-sunod na hakbang nang hindi natutumba. Ang therapy frame ay nakahanda. Huminga ng malalim si Daniel. Ang pawis ay tumagos sa kanyang damit bago siya magsimula. Si John ay nakatayo sa tabi, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Simulan. 1 hakbang. Pagkatapos, 2. Ang mga binti ay nanginginig. Ngunit kinagat ni Daniel ang kanyang ngipin at nagpatuloy. 5 hakbang. 7 hakbang. Sa 8 hakbang, siya ay natumba. Halos bumagsak. Sumugod si John, ngunit sumigaw si Daniel. Huwag. Tay, huwag mo akong tulungan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang humakbang sa 9, pagkatapos ay sa 10. Nang dumampi ang kanyang paa sa sahig sa 10 beses, ang buong silid ay pumalakpak. Si Daniel ay bumagsak sa therapy frame, umiyak ng humihikbi. Niyakap siya ni John, ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Anak, nagawa mo. Nakatayo ka sa sarili mong mga binti. Pagkatapos ng therapy session na iyon, nagbago ang espiritu ni Daniel. Hindi na siya pesimista, hindi na niya gustong sumuko. Bawat umaga, nang pumasok ang sikat ng araw sa silid, siya ang unang humiling. Tay, gusto kong mag-ensayo ng mas marami ngayon. Tahimik na tiningnan ni John ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Alam niya na ang mga binti na iyon ay hindi pa makakatakbo kaagad. Ngunit ang apoy sa loob ni Daniel ay nabuhay muli. At basta't may apoy, ang daan sa unahan, gaano man kahaba ay magkakaroon ng liwanag. 45 araw pagkatapos ng operasyon, ang Southern Cross Medical Center ay naging pangalawang tahanan para kina John Carter at Daniel. Ang bawat pasilyo, bawat therapy room, bawat bintana ay nagtataglay ng bakas ng paghingal ni Daniel at ng walang tigil na paghihikayat ni John. At pagkatapos, dumating ang sandali na inaasahan ng lahat, ang araw na lumakad si Daniel nang hindi nangangailangan ng therapy frame. Ang sikat ng araw ng taglagas ay sumikat sa bintana na nagpatingkad sa sahig. Si Daniel ay nakaupo sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa mga wooden crutch. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Tumango si Dr. Reyes. Ngayon, susubukan nating tanggalin ang frame. Maglalakad ka gamit ang mga crutch. Ito ang unang hakbang pabalik. Si John ay nakatayo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nagniningas ng pananampalataya na hinaluan ng pag-aalala. Alam niya na ang bawat hakbang ay hindi naiiba sa pagmartsa sa isang larangan ng digmaan na puno ng mga mine. Huminga ng malalim si Daniel. Ang kanyang mga balikat ay nakagulong. Ginamit niya ang mga crutch upang itaas ang kanyang sarili mula sa upuan. Ang binti na kakadugtong pa lamang ay nanginginig, ngunit inilagay pa rin niya ang kanyang bigat. 1, 2, tak. Ang dulo ng crutch ay tumama sa sahig, umalingaw-ngaw tulad ng isang tambol na nagbubukas ng kurtina. Humakbang si Daniel sa unang hakbang. Ang buong silid ay huminto sa paghinga. Malakas na narinig ni John ang tibok ng kanyang sariling puso. Nagpatuloy si Daniel. Ang bawat hakbang ay parang pumupunit sa sakit sa muscle, ngunit nagpapaliwanag din ng isang bagong pananampalataya. Sa 5 hakbang, siya ay basa na ng pawis, ang kanyang mga labi ay maputla, ngunit hindi siya huminto. Sa labas ng therapy room, maraming iba pang mga pasyente ang huminto upang manood. Isang batang gumagamit ng crutch ang sumigaw sa Tagalog, "Kaya mo yan, kuya." Ang hiyawan ay kumalat. Matatanda, bata, nurse. Kahit ang guwardiya ng ospital ay nakatayo sa labas ng pasilyo, lahat ay pumalakpak ng sabay-sabay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw tulad ng isang anthem ng paghihikayat.
Tumingala si Daniel, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pinunasan niya ang luha, nagpatuloy sa paglalakad, bawat hakbang. Si John ay nakatayo sa likuran, nanikip ang kanyang lalamunan. Hindi pa siya nakarinig ng isang musika na napakahusay kahit sa mga araw ng pagparada ng militar. Sa 10 hakbang, natumba si Daniel. Ang crutch ay nadulas sa kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay sumugod pasulong. Sumigaw si John at sumugod, ngunit nang akala niya ay tutulungan niya, idinikit ni Daniel ang isang kamay sa sahig, kinagat ang kanyang ngipin at tumayo. Tumingala siya sa kanyang ama, humihingal. Hindi pa ako talo, tay. Makakalakad pa ako. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos, isang palakpakan ang umalingaw-ngaw, mas malakas, mas mahaba. Si John ay nakatayo ng tulala, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Natanto niya na sa sandaling ito, si Daniel ay tunay na lumaki, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kalooban. Nang hapong iyon, isang internasyonal na reporter ang nagtungo sa ospital. Narinig nila ang balita tungkol sa himalang operasyon, tungkol sa batang lalaki sa Amerika na natutong lumakad muli. Nag-alinlangan sandali si John. Ayaw niyang maging sentro ng media ang kanyang anak, ngunit ngumiti si Daniel. Tay, kung ang kuwento ko ay makapagbibigay ng pananampalataya sa iba, gusto kong ibahagi. Kinunan ng reporter ang unang mga hakbang ni Daniel gamit ang mga crutch. Pagkaraan lamang ng ilang araw, ang video ay kumalat sa buong mundo. Ang pamagat ay lumabas sa mga pahayagan, isang batang lalaki sa Amerika at ang himala ng medisina sa Pilipinas. Isang umaga, nagdala ang nurse kay John ng isang envelope. Sa loob ay isang liham mula sa dating high school football team ni Daniel. Daniel, napanood namin ang video mo na nag-iensayo maglakad. Umiyak ang buong team. Kahit bumalik ka man sa field o hindi, sa amin, ikaw ay laging ang captain. Naghihintay kami sa araw na makikita ka naming maglakad sa field. Nakataas ang ulo. Niyakap ni Daniel ang liham at umiyak na parang bata. Inilagay ni John ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak at bumulong. Nakikita mo ba, Daniel? Hindi ka lumalaban ng mag-isa. Ang buong mundo ay sumasama sa iyo. Nang gabing iyon, magkatabi ang mag-ama sa tabi ng bintana ng ospital. Sa labas, ang hangin ay nagdala ng bahagyang amoy ng sampagita. Si Daniel ay nakasandal sa balikat ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit tiyak. Tay, nangangako ako. Isang araw, tatakbo ako ulit. Siguro hindi kasing bilis, hindi kasing lakas ng dati, ngunit tatakbo ako at babalik ako sa field. Mahigpit na hinawakan ni John ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Naniniwala ako. Laging akong naniniwala. Kinabukasan, hindi na ginamit ni Daniel ang mga crutch. Sa tulong ng isang wooden frame at ng nurse, lumakad siya sa sarili niyang mga binti mabagal, nanginginig, ngunit malinaw. Ang bawat hakbang ay hindi lamang sa kanya, kundi para rin kay John, sa mga doktor, at sa lahat ng nagtiwala sa himala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni John na ang digmaan, ang sakit, ang pagkawala ng nakaraan ay natunaw. Sa harap niya ay isang batang lalaki lamang. Ang mga mata ay nagniningas, naglalakad sa gitna ng palakpakan ng buong mundo. Ang mahabang buwan sa Davao ay sa wakas ay lumipas. Ang himalang operasyon ay matagumpay. Hindi lamang napanatili ni Daniel ang kanyang mga binti, kundi nakakalakad na rin siya ng mag-isa. Nang dumating ang araw ng paglabas, ang buong ospital ay may kakaibang kapaligiran. Ang mga nurse, doktor at pasyente ay nagtipon upang ihatid ang batang lalaki sa Amerika. Sa harap ng gate ng ospital, si Daniel ay nakatayo ng tuwid. Mahigpit na nakahawak ang dalawang kamay sa mga crutch, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Lumapit si Dr. Reyes, inilagay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat niya. Nakakalakad ka na, ngunit mula rito, mahaba pa ang daan. Mag-ensayo ka araw-araw, huwag kang susuko. Nanikip ang lalamunan ni Daniel. Lagi kong aalalahanin ang ginawa ninyo at ng lahat para sa akin, Doktor. Ngumiti si Dr. Reyes. Basta't panatilihin mo ang iyong pangako sa sarili mo. Iyan ang pinakamalaking pasasalamat. Mahigpit na hinawakan ni John ang kamay ni Dr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay namumula. Binigyan mo ang anak ko ng bagong pagkakataon. Hindi ko alam kung paano magpasalamat maliban sa dalawang salita. Salamat.
Ang dalawang lalaki ay nagkamay ng matagal. Isang pagpapakipagkamay na nagdugtong sa dalawang bansa na minsan ay nagkaharap sa usok at apoy, ngayon ay nagkaisa sa isang himala. Sa kabin ng eroplano, tumingin si John sa bintana, nakita ang lupa ng Pilipinas na unti-unting lumalayo. Isang kakaibang damdamin ang bumangon sa kanyang puso. Pasasalamat, pananabik at panghihinayang. Ang bansang minsan ay nagbigay ng bangungot sa kanyang kabataan dahil sa digmaan, ngayon ay ang lugar na nagligtas sa kanyang anak. Si Daniel ay nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay pagod pa rin ngunit maliwanag ang mga mata. Lumingon siya sa kanyang ama at nagsalita ng mahina. Tay, sa tingin ko binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Tumango si John, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. At ako rin. Ang eroplano ay tumagos sa puting ulap. Iniiwan ang isang kabanata na puno ng kalupitan, ngunit puno rin ng pag-asa. Nang bumalik sila sa Amerika, kumalat na ang larawan ni Daniel na nag-eensayo lumakad sa Pilipinas. Ang media, kaibigan, kapitbahay ay dumating upang salubungin. Ngunit ayaw ni Daniel ng mga flash camera. Gusto lang niyang bumalik sa paaralan, bumalik sa football field kung saan natigil ang kanyang pangarap. Sa unang araw ng pagbabalik sa high school field, ang dating football team ay nakapila na naghihintay sa kanya. Ang hiyawan at palakpakan ay umalingaw-ngaw. Niyakap ng coach si Daniel ng mahigpit. Ang kanyang boses ay nanginginig, "Maligayang pagbabalik, Captain." Lumakad si Daniel sa gitna ng field gamit ang mga crutch, kung saan minsan ay tumakbo siya ng kasing bilis ng hangin. Ngayon, hindi na siya makakatakbo tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas, nakataas ang ulo na parang papasok sa pinakamahalagang laro ng kanyang buhay. Nagsimula si Daniel ng isang bagong schedule, physical therapy araw-araw, espesyal na dieta, mga ehersisyo sa nerve recovery. May mga araw na sumasakit siya hanggang sa umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumagsak. Laging nasa tabi niya si John, naghihikayat sa pamamagitan ng simpleng mga salita, isang hakbang pa. Isang araw, tatakbo ka ulit. Bawat patak ng pawis na bumagsak sa sahig ng therapy room ay parang bawat patak ng dugo na dumanak sa operating table. Ngunit si Daniel ay nagtiyaga dahil alam niya na hindi lang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para rin sa pananampalataya ng kanyang ama, ng mga doktor sa Pilipinas, at ng libu-libong tao na sumusunod sa kwentong himala na ito. Isang umaga ng tagsibol, nang ang sikat ng araw ay kumalat sa football field, isinantabi ni Daniel ang mga crutch. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay nagsimulang tumakbo mabagal, natutumba, ngunit tumatakbo talaga. Ang hiyawan ay umalingaw-ngaw mula sa kanyang mga kaibigan at guro. Si John ay nakatayo sa sideline, nanginginig ang mga kamay, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Bumulong siya, "Anak, nagawa mo." Huminto si Daniel pagkatapos ng unang lap, humihingal. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na parang isang nagwagi. Kahit hindi na siya makakabalik sa propesyonal na paglalaro, nakahanap si Daniel ng ibang pangarap, ang maging coach para sa mga underprivileged na bata na nagbibigay sa kanila ng lakas at pananampalataya. Tay, gusto kong tulungan ang mga taong nawawalan ng pag-asa tulad ko. Gusto kong sabihin sa kanila na laging may pagkakataon. Basta't hindi tayo susuko. Niyakap ni John ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Alam niya na ang kanyang anak ay lumaki, hindi lamang sa kanyang mga binti kundi pati na rin sa kanyang puso at kaluluwa. Bago matulog, sumulat si Daniel ng isang mahabang liham para kay Dr. Reyes at sa team sa Davao. Sa liham, may isang bahagi. "Salamat sa inyo, Doktor. Nakakalakad ako, nakakatakbo at nabubuhay ako sa aking pangarap. Dadalhin ko ang kuwentong ito sa lahat ng dako upang malaman ng mga tao na nagawa ng medisina ng Pilipinas ang isang himala. Laging akong magpapasalamat." Ang liham na iyon, nang dumating sa kamay ni Dr. Reyes, ay nagpaiyak sa buong team. Alam nila na ang kanilang pagod, pawis, at mga gabing walang tulog sa operating room ay nasuklian. Isang hapon ng sunset, si Daniel ay nakatayo sa football field, ang kanyang mga binti ay mas matatag kaysa noon. Si John ay nakatayo sa labas ng fence, ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. "Tay," tawag ni Daniel ng malakas,
ang kanyang ngiti ay masigla. Tinupad ko ang aking pangako. Tumakbo ako ulit. Tumango si John, ngumiti habang lumuluha. At ikaw, anak, tinuruan mo ako ng isang bagay, na ang himala ay hindi malayo. Nasa kalooban iyon na hindi kailanman susuko. Nagkatinginan ng mag-ama. Ang pagitan sa pagitan nila ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, ang digmaan, pagkawala, at sakit lahat ay naging nakaraan. Sa harap nila ay isang bukas na kinabukasan, kung saan ang pangarap ay muling isinusulat sa pamamagitan ng mga mapagmataas na hakbang. Ang tunog ng hangin na umiihip sa grandstand, ang tunog ng bola na gumugulong sa damuhan, at ang hiyawan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa buong field. Sa berdeng damuhan, dahan-dahang tumakbo si Daniel Carter kasama ang kanyang grupo ng maliliit na estudyante. Ang bawat hakbang niya ay hindi na mabilis tulad ng dati, ngunit ang bawat beat ay matatag at matibay. Sa isang sulok ng grandstand, tahimik na nakaupo si John Carter. Tiningnan niya ang kanyang anak na tumatakbo sa field. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang sulo sa gabi. Ngumiti siya, ang ngiti ng isang ama na sa wakas ay nakita ang pangarap ng kanyang anak na bumalik hindi perpekto, ngunit mas maganda kaysa kailanman. Ang mga bata ay nagtipon sa paligid ni Daniel, sumisigaw ng pangalan na Coach Dan. Itinuro niya ang kanyang mga binti. Sinabi ng malakas sa isang matatag na boses, "Nakikita ninyo ba? Ito ay ang mga binti na halos mawala. Ngunit dahil sa pananampalataya at pagtitiyaga, maaari tayong tumayo mula sa anumang bagay. Walang limitasyon maliban sa ating sarili." Naghiyawan ang mga bata. Ilang bata na may kapansanan na gumagamit ng crutch ang tumingin kay Daniel na may nagniningas na mga mata. Doon, nakita nila ang kanilang sariling kinabukasan, isang kinabukasan na maaaring bumangon mula sa mga durog na piraso. Nang hapon, nang ang dilaw na sikat ng araw ay bumalot sa damuhan, lumakad si John sa field, lumapit sa kanyang anak. Si Daniel ay basa na ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa kailanman. "Tay," sabi ni Daniel, nang humihingal, "tinupad ko ang aking pangako. Tumakbo ako." Niyakap ni John ang kanyang anak, tahimik na tumulo ang luha. "Bumulong siya, anak. Tinupad ko rin ang aking pangako. Dinala kita sa lugar kung saan may pag-asa, at ginawa mo ang pag-asa na iyon na katotohanan." Sa mahigpit na yakap na iyon, ang mag-ama ay tila nagkaisa. Ang lahat ng taon ng paghihirap, lahat ng labanan, lahat ng luha ay nakapaloob sa sandaling ito. Kumalat ang kwento ni Daniel. Tinawag ito ng media na ang himala mula sa Pilipinas. Pinuri ng mga international medical journal ang team ng mga doktor na sumulat ng isang bagong pahina. Maraming mga kabataan na may kapansanan ang nakahanap ng pananampalataya mula sa paglalakbay na iyon. Inimbitahan si John na magsalita sa isang medical conference. Maikli lang ang sinabi niya, ang medisina ay walang hangganan. Ang pag-asa ay walang hangganan. Minsan akong naging isang general. Minsan, naisip ko na ang lakas ay nasa armas at disiplina. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na lakas ay nasa puso ng tao, sa pananampalataya at sa katatagan. Tumayo ang buong audience at pumalakpak. Gabi na, binuksan ni John ang lumang notebook. Ang notebook na minsan ay may nakasulat na linyang, "Susunod na tunguhin, Pilipinas." Nagdagdag siya ng isang huling linya. Natapos ang misyon, ngunit ang himala ay hindi nagtatapos. Ito ay magpapatuloy sa mga hakbang ni Daniel, sa mga pangarap ng iba pang tao. Isinara niya ang notebook, inilagay ito sa tabi ng picture frame ni Daniel sa football field. Ang kanyang mga binti ay matatag, ang kanyang ngiti ay maliwanag. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang championship game, hindi sa isang trophy o medal. Nagtatapos ito sa simpleng pagtakbo, sa pananampalataya na nagningas. Napanatili ni Daniel Carter ang kanyang mga binti, ngunit mas mahalaga, napanatili niya ang kanyang pangarap. At mula sa pangarap na iyon, libu-libong iba pang mga puso ang nakahanap ng pag-asa. Ang mensahe ng kuwento ay simple ngunit malalim. Sa gitna ng kahirapan, huwag kailanman sumuko. Ang himala ay hindi malayo. Nasa kalooban at pananampalataya iyon. Ang medisina, sangkatauhan, at pagmamahal ng Ama ay maaaring lampasan ang lahat ng pambansang hangganan.
lahat ng memory ng digmaan. Nang hapon, sa damuhan na ginintuang kulay ng sunset, tumakbo si Daniel ng isa pang lap. Nakatayo si John at nanonood. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa kanyang dibdib, kung saan ang kanyang puso ay tumibok ng dahan-dahan ngunit malakas. Hindi lang ako tumatakbo para sa sarili ko, bulong ng kanyang anak. Tumatakbo ako para sa ating lahat, ang mga taong nag-iisip na nawala na ang lahat. Ang tawa ni Daniel ay umalingaw-ngaw na nakihalubilo sa tunog ng hangin at hiyawan ng mga bata. Ang pulang langit ay tila isinasara ang isang kabanata ng paghihirap at nagbubukas ng isang bagong paglalakbay. Ang paglalakbay ng pananampalataya, katatagan, at walang hanggang pag-ibig. Ang kwento ay huminto doon, ngunit ang apoy ng pag-asa ay patuloy na nagliliyab na inililipat mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang paglalakbay ni Daniel ay hindi lamang isang himala ng medisina. Ito ay ang himala ng puso ng tao. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ngayong araw, sa kwentong pang-araw-araw. Ang inyong pagsuporta at pagmamahal, ang aming pinakamalaking motibasyon upang patuloy na magdala ng mas maraming maganda, makabuluhan at emosyonal na mga kwento. Kung nakita ninyo na nakakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell upang hindi mapalampas ang anumang susunod na kwento. Ang bawat pag-share ninyo ay tumutulong din sa channel na kumalat pa sa mas maraming tao. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video ng mga Pilipino sa ibayong dagat